Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is November 8, 2024. Pangalawang topic na po natin to. Okay? Sabi ko nga, doon sa nangyari kahapon, sa hearing, ang dami talagang pwedeng pag-usapan doon. So siguro hanggang linggo, ito pa rin ang topic natin. Anyway, wala naman masyado pumapasok na news, no? Kadalasan pag Sabado, Linggo, yun talagang bibigat. So, malamang, bukas, ibang parte na naman ng hearing ang pag-uusapan natin. Gusto ko kasing pag-usapan yung kay sa susunod yung kay Wilkins, ex-PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Okay? Ano yung papel niya patungkol dito sa EJK? Tomorrow, malamang. Okay? Sabi niya, papangalagaan niya yung apelido niya, mga anak niya. Tingnan natin kung napangalagaan niya ba yung apelido niya na Villanueva, pati yung mga anak niya, dala-dala yung apelido niya. Ay, tignan natin. Tignan natin tomorrow. So, okay. Okay. Ay, tingnan lang. Unang-una yata si Jocelyn dito. Batiin ko muna si Jocelyn, no? Kanina pa, Adicto siya, of course, Mariana Nale, ang aking Eugene RN. Okay, pero mamaya ha. Okay, try natin magbatian pa. Okay? Ayan, si Jocelyn. Okay. Ay, meron pa pala sa taas. Meron pala sa baba. Minsan mga clear itong stream yan. Ang hirap i-scroll. Kaya hindi ko lahat nababasa eh. Okay. Nandiyan si Violet. Okay. Nandiyan si Delphine. Okay. Delphine Garay. Okay. Minsan ayaw bumaba Si Gloria Lagumbay. Si Eliseo. Okay. Ay, ito na ba si Mantemyong? Bati natin si Mantemyong. Hello, Mantemyong. Good evening. Yan. Sige, ito. Start na natin to Okay. Siyempre, inaral natin to mga kaklira. Okay? Si Layla Magpayo. Good evening, Atty. I just got home from work at ito una, kotsine ko nag-start. Habol, nakahabol. Pangalawa na to. Ay, thank you din pala sa mga team replay Okay, salamat sa inyo. Well, anyway, syempre, inuna ko tuloy. Niresearch ko to kasi ang dami ditong talagang medyo na ang hirap nung panahon nung tinuturo nila Las Cañas, no? Ito sa ni Colonel Asierto, itong si Michael Yang. So tingnan natin Start natin muna dito. Hindi ko alam kung napanood niyo to, baka nakatulog na kayo Ito medyo gabi na rin to hapon yata to. Ay, sorry. Baon ang alam ng boss ko. Alam po nila lahat 'yon. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol doon sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Yang at kay Alan Lim, alam po yan ng aking director during that time na si Director Mijares. Meron po. Okay, mga bigyan ko kayo ng konting background dito Itong si Asierto, okay? May intel to. Meron siyang informant, no? May informant siya, kumbaga tawag dito, confidential informant. Mga informant talaga, hindi ito masyadong pinapakita. Diba? Informant hindi masyado pinapakita to kasi delikado. Pero alam mo, kahit anong gawin ko, okay, isipin natin to Master Pogi, kung nandyan ka sa Talatak. Kasi since sumahawak ako ng drugs case, diba? Yung mga napaplantahan ka na niwa. Ito yun Kung halimbawa may informant ka, informant mo, kaya nga natin muna. May informant ka, tinanong ko tumisa sa pulis nung nagka-cross-examination ako. So kung informant ka, so bumibili sila ng droga, di ba? Ng drugs. Kaya sila nakakapag-deal di umano sa dealer. Diba? Sa pusher. Kilala sila. So yun yung parang nila paraan para mapakita do sa tao na napagkakatiwalaan ako. Pero kamukat-mukat mo, ganito kasi yan di ba? Dapat ang informant mo, tingin ko dapat, hindi siya buyer.
Kumbaga malakas lang yung intel niya. Siguro kaibigan ng mga bumibili, tuturo, yun yun. Kasi 'di ba ganito yan, eh, halimbawa ikaw, halimbawa ito nga si informant, makikipag-deal siya kay A, 'di ba? Ngayon ang mangyayari dito, nahuli si A. Siyempre iisipin niya, sino yung common factor kung ba't ako nahuli? Kung nahuli din yung isang dealer, tapos ang ka-deal din nila at that time, ito, huli din, 'di ba? Malalaman nila kung sino yung, tawag dun, nag-squill. 'Di ba? Kaya tingin ko, parang tuloy hindi ko kayang paniwalaan palagi na ang informant, buyer. 'Di ba? Kung buyer siya, hindi gumagamit siya, 'di ba? So, bata ito ng mga pulis. Kaya nga, ito yun. Kaya yung iba siguro na EJK, bata-bata nun 'to ng pulis na mga taga-benta nung mga ninja cops, 'di ba? 'To, kilala nila yung sila-sila, 'di ba? Kaya nga may tiwala, eh. Kaya nga kung gagamit ka ng informant mo, kasama rin siya sa illegal drug trade. 'Di ba? Kaya lang hindi mo siya hinuhuli kasi informant mo siya. When in fact, kasabot siya. 'Di ba? Yun lang yung sa'kin. Hindi siya outsider. Pero tino-tolerate ng pulis kasi it's either gagamit mo, tapos kapag marami ng alam, dahil ikaw pala yung nag-uutos magbenta, EJK na. 'Di ba? Puwedeng gano'n, eh. 'Di ba? So, 'yan. So, tuloy tayo. Basahin muna natin si Eric Alabado. Hello, attorney. Watching from Frankfurt Airport. Uy, bakit? While waiting my flight to Rome. Wow. So, Germany going to Rome. Okay. Ingat. Okay. Report tungkol dito o kayo po ba isa ng... Ay, ito pala. Kaya pala ito na pag-initan. Maliban sa report niya, ha, mga kalib. Maliban to sa sinasabi niyang report tungkol kay Michael Yang. Si Asierto kasi, isa ito, yun nga, kasi may informant ang pinag-usapan natin, may nag-inform sa kanya about doon sa di umanong white powdery substance na nakaloob sa napakalaking magnetic lifter. Ipakikita ko yung itsura. Pakita ko lang, ha. Okay? Okay. So, sila yung nagtimbre noon. Okay? Teka lang, pakita ko kung gaano kalaki. At kung ano-ano, na-research ko na kasi ito, eh. Ito. Okay? Ito, ha? Ito ba yon? Wait lang po, tingnan ko mabuti. Ito. Pakita ko lang, ha? Ginamit ito para makalusot. Okay, pakita ko. Ito yan, oh. Kita nyo ba? Ayun, oh. Shabs sa magnetic lifter. Giit ng Customs Deputy Collector, may lamang hinihinalang shabs ang magnetic lifter na natagpuan sa Cavite. Okay? Yan yun. Ganyang kalaki yun. Ganyang karami laman nun. Diba? Ayan, oh. Nakita, oh. Kita nyo? Ito. Kita nyo ba? Oh, ayan, oh. Laki ko nga. Yan, di ba? Ang laki niyan. Pero bakit nakalusot? Yun ang tanong. Bakit nakalusot? Ang higpit-higpit ay si Guban, no? Di ba? Okay. Ito si Guban. Bata pa siya, oh. Okay? Sino ang Customs Commissioner nun? Ayan, oh. Si Isidro La Peña. Diba? At dinidinay niya pang may shabs yan. Pero sabi ni Paul Aquino, si Paul Aquino yung katabi ni dating Pangulong Duterte, right? Doon sa, yung may tsura niya. Wait, hindi ko matandaan yung tsura niya. Wait. Sabi ni Paul Aquino, oo. Kasi naamoy ng, Aaron Aquino. Okay? Yung ex-PDEA din, chief. Sabi niya, totoong may laman kasi may sniffing dog na naamoy. Inupuan. Okay? So, ayan. So, ito.
Victim kami sa Davao Mafia, former customs agent cities. Okay. Tingnan natin to. Ang sabi niya, ito. The test conducted by PIDEA then does not substantiate PIDEA's claim that the recent lakihan natin. So, di ba? Ay, wala. Ganun. Wala. Oops. Wala. Ay, ba't wala? Okay, wala. Ay, pumasok. Ito. Pasok natin. Okay, dininay niya kasi. Wait lang Okay. Ma'am, daily po present kami sa vlog nyo. Pakibati na lang po. Happy birthday ang misis ko. Okay. Batiin natin. Her name is Lou Contreras. Okay, sino si Facebook user? Wala ka naman pangalan, Facebook user. Batiin ko si Ma'am Lou Contreras. Happy birthday, Ma'am Lou Contreras. Batiin natin mga ka-clear, si Ma'am Lou Contreras. Happy birthday to you. Yan. Thank you. Yan, okay? So, hanapin natin. Nawawala ito. Ayan. Sabi niya nung una, di ba dinideny niya? Hanapin ko, ito to kasi maliit. Hindi ko, ayaw na po lumabas eh. Pag binisit ko siya, ayaw. Go to newsfeed. Tingnan natin. Oops. Wala. Wait lang Wait. Hanap natin. Ito. Basahin ko na lang kahit malabo ito. Yan na. Lakihan ko na lang. Okay. Kita nyo? Ayan. Basahin ko na malaki. The test conducted by PIDEA then does not substantiate the PIDEA's claim. So, dinidinay pa niya from the start. At the start. Diba? That the recent Shabu seizures are from empty lifters found in Cavite since their basis is the MICP. Shabu substance which came from different source. Pero after 4 days, ginigipit siya kasi paski na si Aaron Aquino. With the circumstantial evidence and testimonies as an investigator, I will tend to believe na indeed may laman yan. May laman. So, ang tanong natin, ang nagtip niyan, mga kaklir, papunta kay Commissioner La Peña, ang nagtip niyan, papunta kay Commissioner La Peña, walang iba kung hindi si Asierto, si Fajardo, yung dalawa. Pero ibang mga tao niyan, hindi ko nadinig Basta yun yung nasa balita. Tinimbre ni Guba, ni Asierto, kay Fajardo, kasi si Fajardo is PIDEA din to, sa PIDEA. Okay? Tinimbre kay La Peña, walang ginawa. Yun ang balita. Wala silang ginawa. So, dahil nga ang balita, protector, di umano, sila Pulong at saka si Mans, kaya hindi nakakilos. Diba? Smuggling ng white powdery substance. So, kaya tanong natin, ayaw ni dating Pangulong Duterte ng droga, bakit nakalabas siya? Bakit hindi napaulian? Ang laki-laki ng confidential funds. Diba? Pero yung maliliit, although hindi natin ito na-tolerate kung talaga nagbebenta, but still, malaki to Ba't nakalusot sa customs? Laki-laki Diba? Yung maliliit na sachet, hindi nyo kumbaga natitiktikan nyo yung maliliit na sachet. Iyan laki-laki Sige, tuloy tayo. Nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay sumang-ayon o nakasama kayo upang expose to mga bagay na ito? Kasayang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala pong nangyari. Hindi po niya. Okay, may report na ngayon siya. Patungkol sa di umano informant din niya na itong si Michael Yam na malapit kay dating Pangulong Duterte, sangkot daw sa droga. Diba? So, syempre, bilang investigador, aaralin nila yun. Nagbigay siya ng report. Diba? Kanya siya nagbigay ng report. Wait lang. Saan na ba yun? Pero wala pong nangyari. Hindi. Wait lang. Kasayang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala pong nangyari. Hindi po niya inaksyonan.
Si Senator Bato, ang pinigyan niya ng report. Di ba? Pero hindi inaksyonan. Bakit? Michael Yang eh. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin na gumawa ng report, si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha, at ang sabi niya, ipapaabot niya sa Malacanang. Pero, nung tumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacanang. Nakakapagtaka naman po noon eh. Napaka-importante yung report, di alam kung kanino iniwan. Ay, masama din pala siya ng loob kay PIDEA, Chief Aaron Aquino. Pero sabi ko nga, may mga news before na yung sa magnetic lifter siya nag-confirm na meron talaga. Okay, so siguro si Paul Aquino, ganun, no? Ganun siya at that time. Yung report ko nila ibinigay. Then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabi niya meron litrato, medyo naalala niya. So inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report mo. May nabasa na ako news nito eh. Si parang nagalit pa eh. Si General Albayalde. Kay nung pinapatungkulan dito, parang hindi, teka lang hanapin ko yon. Parang may report ito, pero parang nagalit pa si Albayalde sa news Wait lang, ito. Hanapin natin to. Ito. Dito to eh. Ayan na. Okay, ito. Hanapin natin. Nandito yan eh. Basa ko yan eh. Ayan, nandito na lang. Buti na lang nandito. Okay. Share ko sa inyo kung anong reaction ni Albayalde. Yan. Okay, despite clearing Michael Yang, na-clear agad. No? Na-clear agad siya. Sino nag-clear sa kanya? Ayan. Ikaw General Albayalde PNP still looking into Michael Yang's possible drug links, Albayalde. Charot. Okay, sige, that's March 27, 2019. Okay. So, PNP Chief General Oscar Albayalde clarifies that the police will not conduct a full-on probe. Bakit hindi? Nagbigay sa'yo ng report, di ba? Ba't hindi full-blown? Ba't in full-on probe? But just information gathering. Bakit? Why? On the former presidential aide in relation to the allegations of dismissed anti-drug. Allegations of dismiss. Bakit nga mo why hindi full-blown investigation gagawin mo, General Albayalde? Okay, sabi niya, despite clearing, nag-clear agad kay Michael Yang of drug links, the PNP announced on Wednesday, March 27 that it was still gathering information. Nag-gather nga ba kayo? In an ambush interview, siguro yun ang sinabi kasi nasa ambush interview. Normally, sabi niya, pag mga ganyan, our intel operatives talagang mag-aano. Ano mag-aano? Ayan. Mag-aano. Alam mo, normally pag sinasabing mag-aano, parang hindi sure sa sagot. Diba? Mag-aano kami. Diba? Parang, nang aano ka eh. Diba? Parang walang direksyon. And the DI will be involved. Okay? Okay, sabi niya. Okay, Directorate for Intelligence. Okay? Ito pa. Albayalde clarified it was not a full-on probe, but more of information gathering on Yang. Bakit? Diba? The top cop made the statement the day after PNP announced it had cleared Yang. Clear agad. Agad-agad. Okay? Okay, dismissed veteran and anti-drug cop Eduardo Sheto had accused Yang of having drug links and claimed that he
passed the information to Malacanang but was supposedly ignored by police and palace officials. Ito na ang masama, di ba? Si Asierto na ngayon ang pinagbibintangan. Di ba? Ang galing na intriga. Creating intrigues. Planting evidence. Albayalde earlier slammed Asierto as no longer credible after he was linked to... Sino nag-link? Okay? Okay. Nalink to ha. Nalink ito. Nalink, sabi na si Asierto ha. Kukunin natin yung kanya mga statement ha. Nalink ito. Bakit ayaw mo ng paniwalaan? Pareho lang naman sila na-link ni Michael Yang ah. Link pa lang to, bakit hindi mo inimbestigahan? Tapos si Michael Yang, cleared agad. Tapos hindi na kayo magkakaroon full-on probe. Tapos ngayon, ito, link pa lang si Asierto, di mo na pagkakatiwalaan. Diba? Binerify mo nga ba? O, binerify mo nga ba yung sinasabi ni Asierto? Hindi mo na nga pinagtitiwalaan, no? Diba? O, Albayalde earlier slammed Asierto as no longer credible. O, di ba may judgment ka na? May judgment ka na sa sinabi niya kasi di mo na nga siya, wala na nga siyang credibility sa iyong paningin. Senator, General Albayalde, alam mo dati, hanga tayo dito, no? Until siya ay na-involved din sa Ninja Cups. Oh, bakit ito pala na-involved sa Ninja Cups? Bakit hindi siya napuruhan ni dating Pangulong Duterte? Ninja Cups to eh. Sabi. Siya nga daw head eh. Ba't hindi pa na-imbestigahan yun? Ha? Tinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung sinaraan. Sinaraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa nung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief painting noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lin Wenxiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po... Yung Lin Wenxiong involved sa droga eh. Nagkaroon ng kaso sa Cavite, di ba? Na technical yata yun eh. Kung kayong kinausap ni Senator Bato, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil meron po nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay Lin Wenxiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report na kay Director Tascolan. Tinawagan niya po si Director Tascolan at pinakuha niya yung report ko. Nalaman ko po ito kasi tinawagan ako ni General Tascolan. Tinatanong ako kung nag-usap kami ni Chief PNP Bato that time. Kasi bakit daw pinapakuha yung report ko. Ang sabi ko kay General Tascolan, sir, hindi po ako pinakausap, hindi ko po alam kung paano niya nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Si Bato rin po ba? During that time po, siya pa po ang director. At kayo po'y gumawa ng isang Director report. General. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao katulad ni Michael Yang at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo, actually meron pa isang pangalan po doon si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo, ito pong report na ito ay naibigay po kay Senator Bato noong panahon niya. Opo, naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Naku, pati si Senator Bato. Ang ginawa niya po ay ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Doon pala mga ka-clear, di ba? Magtataka ka na eh. PNP chief ka eh. Nagre-report sa'yo. Maayos yung pagre-report.
Ba't i-ignore ninyo? Di ba? I-ignore ninyo. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Li Chen. So nga pala, kaano-ano mo si Miss Roslyn, kaano-ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, Colonel Asierto, yung pong Dumoy raid, kailan po nangyari ito? Dumoy raid? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang Opo. ang Director General ng Philippine National Police noon at that time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Meron nga po akong isang tanong doon, no? Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance? Tungkol dito. Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Opo. Nasa ano po siya ngayon? Wala na po. Nasa testimonya po ni Arturo Las Cañas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, Colonel Asierto, pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay nung iniimbestigahan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Yang, base dun sa impormasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng dalawang 40-footer container van na naglalaman ng mga saring-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation. Wait lang mga clear, pakikita ko sa inyo kung anong Domoy ha, 2004 to. Okay, kasi ang Domoy, parte ito, hindi ako nagkakamali, wait lang ng Davao City. Okay, pakita ko sa inyo ha. Imagine niyo at that time, ang mayor nito ay si Mayor Duterte. Wait lang, hanapin natin ha. 2004 sabi niya, di ba? Okay. Davao City. Kasi na-research ko na to before, papakita ko lang sa inyo. Na-rate to panahon ni Davao, ni Mayor. Ni Mayor, ito. Tingnan natin, para meron tayong basihan. Ito. Pinakita ko na sa inyo to dati. Picturean ko na to dati. Ito. Okay. Ito tayo. Ayan ha. Ayaw mo pala ng drugs ha. Dating Pangulong Duterte. Pakita ko to. Para alam natin yung kwento ni Ay, ito pala. Ito muna tayo dito. Yan. Okay, 6 January 2 to. Parang January 1 yata nangyari. New Year's Eve yan. 6 foreigners killed in Davao Shabu raid. Davao City. Okay, teka lang. Malaki ba ako? Litan ko. Yan. Okay. Ayan, mga ka-clear. Okay. Tandaan nyo, ito ay Shab's Lab. Pagawaan to. That's 2005. Okay? Killed in an alleged shootout with anti-narcotics drugs during a raid on a suspected drug laboratory in Barangay Domoy here on New York. Here sa Davao City. Officials said 76.8 kilos of high-grade shabs with a street value of 152 million pesos were also seized during the raid.
Deputy Director General Ricardo De Leon, Anti-Illegal Drugs. Okay, Special Operations Task Force Chief said the 6 still unidentified suspects succumbed to gunshot wounds while taken to the Davao Sanitarium for treatment. Okay? Diba? Malaki, mga ka-clear. They were believed to be Chinese or Taiwanese. Okay, the Davao, drug lab, the drug lab. DDL. Davao Drug Lab was the 11th big one found in 2024 in an aggressive nationwide anti-drug campaign by the government. Okay, since 1997, the government has destroyed at least 32 SHABS labs being operated by foreign nationals in the country. Okay, Davao Mayor added the raid actually nipped in the bud the operations of Charot, di ba? Bakit hindi mo ito napasara, Mayor Duterte? The raid took place at the time they were almost ready to sell their produce, but we have to stop them. Duterte told reporters they have been monitoring the movement of the people in the 3-story well fence was located just along. Ay, ikaw pa ngayon ang pabida dito. Minomonitor mo? Minomonitor mo pa yan? Hindi ikaw nakahuli. They were all along that they were operating the city, but we knew all along, that they were operating the city, but we waited for the right time to get on them. Huh? So ngayon, nung nasukol, na corner, na may shabslan, pabida, na minomonitor namin yan. Pero too late. You're too late. Duterte said, a certain Alan C., the alleged financial shabu is now being hunted. Bakit noon lang? Nung nagkaroon na lang ng raid. Bakit nung hindi nagkakaroon ng raid? Tahimik sila nagluluto dyan. Masaya silang naghahalo-halo dyan. Sa Davao City. Diba? Mayor siya. Bakit? Diba ayaw niya na Cebu? Diba? Sabi pa niya, we will go after all the local residents who were involved in the SHABs. Ito nga, hindi mo nahuli. Iba pa ang nag-surveillance dito. Diba? Imagine mo, nagbebenta pa abroad. Abinido, however, said the large volume of drugs being manufactured here suggests some were being sold abroad. Pinabayaan ni Duterte na merong SHABs lab sa kanya. Bakit? Di ba? Sinabi ko siya, mayor. Tingnan natin kung gaano siya katagal naging mayor dyan. Okay, ayan, Tapos hindi mo nahuli. Wait lang, Tingnan natin. Okay, Mantemyo ang batas dininay po nila Peña pero noon hindi nila natinag si Aaron Aquino na backpedal sila Peña at inamin na rin. Oo nga, di ba? Kasi sinabi ni Aaron Aquino, ni ex-PDEA Chief Aaron Aquino, na naamoy nung sniffing dog. Inupuan. Meron talaga. Pero ba't nawala? Okay? Bakit nawala? Diba? Parang yung SHABs lang sa Davao City, minomonitor daw, pero nakakapagluto at nabebenta pa abroad. Ayan, Imagine nyo mga ka-clear, mayor siya ng 2000, magkasunod 2004, tapos 2004 to 2007. Ito, bakit hindi mo yan napahuli nung panahon na ikaw ay mayor, Diba? Sila Asierdo pa nakahuli nito at least nakita niyo na yung Domoy, yung sasabi niya. Kasi baka akala natin kung ano yung kwento. Si Michael Yang sa Domoy. So mukhang may papel na si Michael Yang sa Domoy. Kaya si Michael Yang, ang tagal na sa Davao, department store daw ang hawak. So, kung siya,
nag-participate, pero during our surveillance ng October hanggang mabas namin noong December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang ito. Yes po, si Arcierto. Teka lang, hindi ko mabasa. May informer siya, binaliwala ni Dutz nung una, which is weird action knowing galit si Dutz sa drugs. Wala yan, sabi ni Dutz. Tas doon na daw po nag-start kalbaryo na. Yes, mamaya pag-usapan natin yan. Menchu Yamamoto. Tama. May information sa kanya noong April 2016, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ang litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si then Mayor presidential candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi parang hindi pa ho hinug yung informasyon. Nung manalo na si Pangulong Duterte at nasimula na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa informasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Yang. So, base doon sa betting na ginawa namin, meron kaming nakausap na isang tao na meron ding involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Dormoy noong 2004. Nagkataon na natagpuan siya ni then Captain Lito Perote. So, kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, kinausap namin siya. Hindi pa kayo nakita ni Michael Yang kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan hindi Lim, pa po. nakita na ba kayo ni Alan Lim? Ay, hindi pa rin po. Hindi pa Okay, rin po. meron kaming picture dito na kasama ang dating Pangulo. Can we get the picture there? Na kinakausap niya si Michael Yang at si Alan Lim. Yes, oo, sabi nga 'di ba ni kanina Kong Pimentel, mukhang meron naman siyang interview. Take upin natin yan tomorrow. So ibig niyong sabihin, Colonel Arcierto, sa inyong investigasyon na talagang nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. Dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung nag-protect. Pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Ano pong nangyari sa inyo? Yun po ba ay ginawa sa inyo? O dinicide ninyo? O ginawa po sa inyo sapagkat nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Yang, kay Alan Lim, nakita nyo na hindi pinansin ang report ninyo ni Senator Bato, karon din po si ang iba pang mga Director General. Parang lumabas po kasi, nung hindi nila ma-dispute yung aking report, kasi supported naman po ng mga dokumento. May mga warrant of arrest si Johnson Chua, merong court decision si Yuen Lichen o si Alan Lim sa Cavite. So, hindi nila ma-dispute yung report Ang ginawa nila, sinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawan kami ng matrix. Sino pong gumawa nun? Sino pong gumawa ng mga yan? Alam niyo po ba? Kilala niyo po ba kung sinong gumawa sa inyo ng mga white paper na yan? Sila po ba ay nasa loob ng Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng Philippine National Police? Meron po akong suspekta kung sino ang gumawa. Pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya. Pero alam po namin na siya yung gumawa. Kaya hindi pa po kumpleto. At yung pong white paper ay ginamit ni
Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Okay. Ito yan mga ka-clear. Ito yan, I think this is the one, ha? Okay. Ito. Pakita ko sa inyo to kung paano niya nila itlait dito si ano. Explain natin to. For a while. Okay. Share ko to, ha? Dito natin sasagutin lahat ng mga ibinintang sa kanya. Okay, let's go. President Rodrigo Duterte lashing out at ex-police drug enforcement officer Eduardo Asierto after the former agent linked erstwhile presidential economic advisor Michael Yang to illegal drugs. The president said Asierto has the credibility of a kidnapper and a murderer. Jem Avancenia with the report. President Duterte defended his former economic advisor Michael Yang and dismissed former police senior superintendent Eduardo Asierto's accusations linking Yang to drugs as lies. Huwag kayo maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanungin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung You are a Asierto. Kasi alam ko na, sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Duterte said the opposition is using Asierto who hid after being tagged in the 11 billion peso shabu shipment stashed in magnetic lifters. The president also implicated Asierto in other major crimes, including kidnapping and murder. Alam ko siya na korap. Alam ko siya na nagkikidnap ng mga Chinese, pati yung Koreano na pinataon sa krame, siya yun. Itong Asierto na to. He was the guy na nag-import ng AK-47, 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong to, ha? Sabi dito na kasangkot siya doon sa South Korean. Pinakita ko na to sa inyo dati. Well, anyway, ito kasi yon, hindi yung totoo mga ka-clear kasi ito meron akong decision dito, ha? Pakita ko sa inyo. Okay? Tanggalin ko muna yan. Ito. Pakita ko sa inyo to, ha? Ibinibintang niya dito yung patay daw doon sa South Korean. Pero ito yung naging decision mga ka-clear. Pakita ko sa inyo. Kaya gumagawa siya ng intriga kay Asierto. Okay? Ayan, Court of Appeals convicts mastermind in killing of Korean Ji Ik-ju. Okay, that's July 19, 2024. So, dito, ang may kaso lang mga ka-clear, ito. Okay, ang mastermind na tinuturo ay itong si Colonel Rafael Dumlao. Okay? So, dito, hindi nakasuhan dito. Si Colonel Asierto. Hindi ito yung hindi siya nagtatago because of this case. Hindi. Okay? Ayan, in June 2023, the local court convicted Santa Isabel. Ito yung mga sangkot. Along with Dumlao, other suspects, Police Chief Master Sergeant Ricky Santa Isabel, and Police Executive Master Sergeant Troy Villegas. Former NBI Agent Jerry Umlang and Gerardo Santiago. Yan lang, Wala dito. Hindi concerned, walang kaso dito si Asierto. Pero doon sa video, ito yung video na yan kulang nga lang dito. Gagalit siya, si Michael Yang daw ay businessman lang, matagal niya nang kilala, at ito ay laging kasama ng Prime Minister ng China, kasama sa entourage. Kaya hindi pwedeng sangkot sa drugs, illegal drugs. At ang sabi niya, itong sila Asierto, sila Fajardo, galit siya Sinasabi niya na gustong kikilan, itong si Michael Yang. Yun ang sabi niya. Kaya galit na galit siya kila Asierto. Okay? At ang dami niyang sinabi, na mga kaso nito si Asierto. Okay?
So, yun. Pero kung tutusin mo, yung kanyang ginawang mga cases sa kanya, laban kay dating Pangulong, kay Acerto, wala. Oh, tapos naglagay siya ng 10, wait lang, alam ko 10 million bounty for Acerto. Wait lang ha. Okay, ito. Pakita ko sa inyo ha. Ganun siya kagalit. Okay, pakita ko. Kaya nagtago yung tao. May patong sa ulo. DOJ, Palace offering. Palace, gamit ang pera ng bayan. Gamit ang pera ng bayan, mga ka-clear. 10 million bounty for Acerto. That's 2019, no? April 30. Okay? Okay. The hunt for former police officer Eduardo Acerto, who is wanted on drugs cases, no? Hindi yung mga sinabi niya mga kaso na inimbento, di ba? Yung sa South Korean, AK-47, hindi yun. Walang kaso dun. Ang kaso ay di umano yung ginawa nilang naratibo na involved na ngayon itong si Eduardo Acerto sa drugs charges. Sa kanya na napunta tuloy yung smuggling. Siya nga yung nagturo no sa magnetic lifter. So yung issue ngayon tungkol kay Charlie Tan, di ba? Tungkol kay Manscarpio, sa kay Pulong, nawala. Kasi pinapanap to ngayon, kailangan tumawala sa buhay nila. Kaya sabi niya, ba't buhay pa to? Hindi makasalita. 3 na nga nawala, di ba? Yung sa 5, 3 na lalagas, di ba? Yung pangalan nun, 3 nawala. Sa ano nila, yung isa sa mga kasamahan nila. So, sabi dito, intensified as the government yesterday offered 10 million reward for his arrest. Diba? Pera ng gobyerno, pera ng tao. Justice Secretary Menardo Guevara revealed that the palace has raised the bounty for any information that would lead to Acerto's arrest. Bakit? Kasi nga, tinuturo niya si Michael Yang at saka si Alan Lim. Diba? Guevara said, DOJ will not offer a similar reward money and instead focus on Acerto's possible cuddlers and protectors. The bounty is from Malacanang. So I am not privy to where it will be sourced. Saan galing? Di masabi ni DOJ. Bakit? Diba? He said Acerto last left the country on April 2017 and Fajardo, wala na nga to di ba? Sino hindi makita? Pero siya sinabing isang hindi makita na Si Fajardo na wala na to Diba? Ito kasi sila ang nakadiscover doon sa Becaba Trading. Okay, ito yung nagpalabas. Isa pa to sa nagpalabas noong ito nga, magnetic lifter. Diba? Ito pa, another accused, Customs Intelligence Officer Jimmy Guban was taken into custody of NBI. So, yun yung mga ginawa sa kanilang kaso. Kaya mahirap yung buhay nila nun. Diba? Yan. Meron ako isang video dito mga kakli, tungkol din kay Acerto. Inisa-isa ko na to. Itong Becaba Trading, itong, yung pinagdaanan, di umano, nung importation. Okay, nandoon yun. Sila ang nakadiscover nun. Sila Fajardo, sila Acerto, saka si Guban. Pero sila ngayon ang nadali kasi sila yung nag-report. Okay? So ayan. Yan yung nangyari dyan. Okay, so katulad sinabi natin, nahanap ko isang video Okay, so nakita ko na sa inyo Ito. Basahin natin to. What? 2021 na to, okay? Pakita ko nga ito sa inyong kwento. Wait lang po. Okay. Okay. So, sabi dito, okay, Okay. Ayan
Ang kwento nito is Acerto, Duterte ordered burning of Shabulab, killing of suspects in 2024, 2004. Pinapaano pala niya para tumahimik siguro do. Burning of Shabulab after ma-raid. If President Duterte is having trouble recalling the incident, that intelligence operative says, itanong mo kay Las Cañas, referring to self-confessed gunman of Davao Death Squad. But when he was a leading anti-operative in Davao City, siya yung leading anti-operative para sa Davao Eduardo Acerto, Eduardo Acerto said then Mayor Duterte instructed him to burn down an entire Shabu laboratory before ordering the lab staff killed. Okay. Ito galing kay Las Cañas, no? Oo, kwento to ni Las Cañas. Yung order was to burn the Shabu lab, but I did not allow it. I do not deny it. We inform you before we did the raid. You even ordered that people involved here be cleared. Hindi si Acerto nga. Siya pala nagsabi. Okay? Si Acerto nagkukwento. Inutusan siya? Parang nga natin. Wait lang Ako po si Police Colonel Eduardo Padron Acerto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat. At ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ang mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko ng malingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagpatay sa Koreanong si GEQ. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagawang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmates. PMAer? Siya, PMAer sabi niya. So PMAer siya? Wait Underclassmen and my classmate. All right, Sir Duterte. May drama pa kayo. At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory. Pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito. Siya pala, siya ang inutusan. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin sinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumuwas sa protector droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, IDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang i-depensa ang piling nila
Kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong tago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-vote ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natin na noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing. Kasi at that time, no, si Senator Gordon, medyo chummy-chummy pa kay dating Pangulong Duterte. Diba, pinagtatawanan niya pa dati si Senator Trillanes nung marami siyang tinatanong kay Pulong. Remember, sa Senate, parang kinakat pa Senator Gordon. Lately na lang sila hindi nagkasundo ni dating Pangulong Duterte tungkol sa family. Hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako at ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kay Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko ng marap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinupot sa Bacolod. Hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagpapatay sa Bulacan. Pareho walang masusing investigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga... Okay. So yun, di ba? Pero pinakita ko naman sa inyo yung mga records na talagang hindi siya sangkot doon sa Korea na kaso. So yun ay mukhang inintriga lang talaga siya ni dating Pangulong Duterte. At ang kasong kinakarap niya ngayon ay yung tungkol sa siya daw ang protector. Nabaliktad na yung kwento. Hindi na sila Manscarpio at Pulong ang protector, siya na. Okay mga ka-clear? So sana maliwanag yan ha. Maliwanag yan. At thank you muna kay Mencho Yamamoto. Salamat sobra. Thank you. Okay, nandito ang aking mga MIBs, Raquel, Marie, Maylene. Okay, Mariana Nale. Kadama sa Jordan, Tatay G's, Bensir, Takumi, Shirukansaki, Addictus Rex, Ruben Gorospe, sabi ko. So paano mga ka-clear? Hanggang bukas. Magkarinigan tayo. Maraming salamat. Ako pa sa Tony Claire Casio, papaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. Bye!